Mga nangyari sa akin ngayong third quarter. Halina't samahan niyo ako na talakayin ng mga masasaya at malulungkot na mga pangyayari. Unahin po natin ang mga malulungkot na sa third quarter. Di mawawala sa akin na pagiging kabado dahil nagkaroon po ako ng di ko inaasahan na pagkakaroon ng bagsak sa marka noong second quarter sa araling panlipunan. At di ko alam sasabihin ko noon sa aking magulang kaya't nilihim ko na lang sa kanila ang aking marka. At isa na rin dahil sinabayan po ako ng pagkakaroon ng sakit katulad po ng lagnat at iniisip ko na baka maulit ang second quarter. Nagkaroon rin po ako ng kalungkutan dahil dumami po ang mga katulad na gawain sa mga subject, pero nilabanan ko at sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko at malalagpasan ng mga lahat na ito. Kaya't nagsimula ako. Nahihirapan po ako nung una dahil di ko alam ang mga gagawin at paano umpisahan, at nagpatulong ako sa aking mga kaibigan na explain kung paano gawin ang mga ito. At nung sinabi naman nila, ginawa ko isa-isa ang mga subject. Mahirap, sinabi ko sa sarili ko. Masayang mga nangyari sa third quarter. Ito naman po. Nagkaroon po ako ng close sa mga kaklase ko po at pag-close din po sa araling panlipunan advisor namin. At tinulungan ako ng guro na yon na kayanin ang mga ito dahil para sa akin. At kinabukasan ko ito. Kaya't nagkaroon po ako ng lakas na loob na simulan ng mga ito. Dahil tama po ang guro na kung di po ako gagawa o gagawin walang mangyayari. Kaya't ginawa ko ang isa-isa sa mga ito. Nagkaroon rin kami ng masasayang activity at kami nga po ay naging masaya dahil may natutunan na kami at naging masaya pa. Tinalakay rin namin ang paggawa ng business card at iba pang pitas sa Pilipino. At sa MAPI naman po, sumayaw at kumanta rin kami. Kaya't nagkaroon po kami ng hamon din sa amin ito. Dahil di kami marunong kumanta, sumayaw. Ngunit nagawa rin namin ang mga ito sa pagkakaisa at pagtutulungan sa sarili. Kaya't nalagpasan ng subject na MAPE. Nag-question kami sa iba't ibang subject at di ko nagawa ang umiwas ng mga opya sa aking mga klase. Nahuhuli minsan at minsan naman hindi. At sinabi rin ng advisor namin na i-delete ang mga apps. Pinadala ko sa kapatid ko ang aking telepono dahil di ko kaya, ngunit nung nakita ko na binura ng aking mga kaklase ang kanilang app sa kanilang telepono, kaya't dinala ko kinabukasan para i-delete ito. Ginawa ito ng advisor namin para walang maging sabagal sa mga gagawin naming activity at pitas. At sinabi niya rin po na mag-focus muna kami. At sabi niya po ay na sa moving up na lang ibabalik ang mga apps. Ginawa namin ng pitas sa Pilipino, English, at kung ano-ano pa. Naras din po ako dahil di ko alam ang mga gagawin. Tinanong ko ang aking mga klase at tinignan paano nila ginawa, kaya ginawa ko na rin po ang aking pitas. Ayun lang po.